Hi guys, I'm Christian Esguerra and welcome to this week's episode of our Facts First podcast. Again, this is part of our partnership with the Institute for Autonomy and Governance, and this is part of our special series on the Bangsamoro. So for this week, we are joined by uh, Mr. Leticio Datuwata, is the Supreme Tribal Chief of the Timway Justice and Governance. Thank you very much for joining us on this program po, Team Y. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon para makasama po kami dito sa podcast. Maraming salamat na rin sa pagkakataon na naging kabahagi sa programa ng Hayag at sa inyong programa. Okay, importante po yung pag-uusapan natin ngayon sa episode na to kasi alam natin na mayroong effort to actually extend the term of the Bangsamoro Transition Authority and basically postpone the scheduled elections next year and then to move the elections in 2025. So 3 years yung hinihingi ng members of the Bangsamoro Transition Authority. Now for the information of the general public, the BTA is the governing arm, basically ang gobyerno, transition government dito sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ngayon dito sa episode, pag-uusapan po natin yung nagiging epekto nitong bagong regional government dito sa mga IP, sa indigenous peoples dito sa luma or the old Autonomous Region and Muslim Mindanao. That's why we decided to invite Team Y to join us on this podcast. Okay, first for context po, ipaliwanag po natin Team Y sa mga nanonood at sa mga nakikinig sa atin yung basically yung composition ng mga naninirahan dito sa bagong Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao kasi baka merong wrong impression yung iba na pag sinabing BARM, puro Muslim lang yan. Ipaliwanag po natin sa kanila yung konteksto. Yeah, maraming salamat sa pagbigay ng pag-contextualize kung sino yung namamayang nasa loob ng Bangsamoro. Ang Bangsamoro o dito sa BARM ay tribe people, no? Doon sa katawagan na tatlong katauhan, no? Tatlong tao ang naninirahan dito sa Bangsamoro. Una is yung Bangsamoro, identified siya 13th ethno-linguistic tribe among ang Bangsamoro. And then may mga Christian settler na tinatawag, yung galing sa Luzon at sa Visayas. At ang isa sa mga originated talaga na tao sa Bangsamoro is yung nabilang doon sa laman ng ball. Yung una is yung 5, no? Tiduray, Lambangyan, Dulangan Manubo, Tigaunon at sa Kablaan. Plus yung Aromana na Manubo nung pumasok yung 63 barangay of North Cotabato during the plebiscite. Yun yung ika-6. Kaya yun yung nag-identify, nag-ascribe as themselves as non-Moro indigenous peoples explicitly on the ball before act into law during panang pag-craft ng BBL. So nagiging ball siya. Yun, nakalagay yung 5 tribo. Okay. Ngayon, gaano karami itong mga miyembro ng IPs, ng indigenous peoples, dito sa Bangsamoro, dito sa sakop na area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao? Ang meron lang akong specific na idea kung ilan yung Taduray at sa Kalambangyan and Dulangan Manubo within the BARM during the IPDEB population census. Ito ay isang programa din ng AIG noong 2030 is 127,000 individuals within the BARM lang yung 3 tribo. Depende na kasama yung 3 tribo like Higaunon, Aromana na Manubo, and Blaan. Yun yung lumalabas na sa census, output ng census ng IPDEB na isang program na rin ng AIG. Okay, tapos syempre, base rin sa Bangsamoro Organic Law, merong mga assurances na pangangalagaan din yung mga karapatan, yung identity, tsaka yung welfare ng mga IPs, hindi lang ng mga miyembro ng Bangsamoro, no? So maliwanag po ito sa BOL, tama po ba? Yes, of course. Una-una dyan is the recognition and of the right of indigenous peoples by virtue of the Republic Act 8371. Yun yung isa sa mga vital section or provision of the law for the protection of the right of indigenous people. Second is the recognition of the right of the ancestral domain of the non-Moro indigenous people within the BARM. Third is yung distinct identity. At ang pang-apat doon is yung non-derogation clause. Any laws na regional laws na gagawin ng BTA ay
hindi bababa sa IPRA. Yun yung isa. And then yun yung sinususugan namin at kinakailangan o kinakapitan namin na provision doon, yung karapatan sa sariling lupaing ninuno. Delineation of the ancestral domain of the non-Moro indigenous people in the BARM shall be respected. Okay, so pinag-uusapan natin yung ancestral domain, di ba? Irerespeto dapat yung karapatan sa lupa. Isa siyang masalimuot na issue kahit saan actually, Opo. no? Especially dito sa BARM. Kumusta po ba yung situation ngayon ng mga ng mga IPs, ng mga Tiduray, for example? Tama po ba yung direksyon na pinatutunguhan nitong kasalukuyang BTA? Lalo dun sa pagsisiguro na mapapangalagaan yung karapatan ng mga IPs. Una is noong September 25, 2019, nagpalabas o nag-approve ang Bangsang Moro Transition Authority ng isang resolution number 38 to cease and desist order the process of the ancestral domain of the Tiduray Lambangian within the province of Maguindanao na ang nagproseso ay ang NSIP. Yun yung isa. So this hindi yun yun ay salungat kung ano yung nakalagay sa BOL na kilalanin at respetuhin yung ancestral domain ng mga katutubong Tiduray at Lambangian sa Maguindanao doon sa nilabas na batas o nilabas ng resolusyon ng Bangsang Moro Transition Authority, yung resolution number 38. So ano yung nagiging takbo basically? So napapangalagaan ba? Basically hindi, no? Hindi. Actually, kung ano yung laman ng batas, salungat yung aming naranasan at na-implement ng Bangsang Moro Transition Authority. In fact, June 23, 2020, 2019, ang Timoy Justice and Governance nagpalabas ng isang statement na ang teritoryo ng mga Tiduray at sa Kalambangian sa probinsya ng Maguindanao is under siege. We call it in our local language is gubotan, meaning inaatake yung mga katutubong Tiduray at Lambangian sa kanilang sariling lupaing ninuno. Kasi doon lumalabas a series of harassment, killings of indigenous peoples, leaders and members of the community, at saka yung pag-aagaw ng mga lupa mula sa ibang munisipyo. Pagdating sa isang barangay, may dala ng titulo na since time immemorial, hindi namin alam, hindi namin nakikita kung ano yung mukha, sino yung taong nagdadala ng titulo na pilit paalisin yung mga katutubong Tiduray at Lambangian, lalo na doon sa aking barangay, sa Barangay Kuya, ay nagsimula ang harassment musbong during after the declaration of the enhanced community quarantine noong March 17. Pagka March 25 simula inaatake yung bahagi ng aming barangay, kung saan ako na barangay, yung Sitio Dara, Laklak, Dakluan, Walaw-Idang, na dahilan na yung forced displacement o evacuation of the Tiduray and Lambangian dahil doon sa pag-atake, dahilan doon sa kanilang lupa, pagprotekta sa kanilang lupa, at pilit inaagaw. May dalang mga titulo yung mga kapatid na Bangsamoro na mula sa iba't ibang mga munisipyo na hindi taga doon, pero bakit may hawak sila titulo na hindi naman nila alam kung saan banda yung muhon ng kanilang lupa daw. Just in fact, may mga instances pa na yung isang area lang ay may 3 tao na may hawak na titulo, ikaapat, yung may-ari na since time immemorial na productive na yung mga niyog at saka mga tanim na permanent crop, ngunit pilit siya paalisin dahil wala siyang papel na hawak, wala siyang titulo. So isa lang yun sa mga example, pero karamihan ang mga nangyayari ngayon ay mostly doon sa 11 barangay ng South Upi. Ang hindi lang apektado sa ngayon na nandyan pa yung mga evacuees ay 2 barangay lang, Barangay Ramangauben, Barangay Luoy. Pero yung 9 na barangay, yun yung apektado ng series of harassment doon sa mga leader, mga membro ng community. At ang iba ay hindi pa nakakauwi ngayon mula sa mga evacuation center. Nandoon pa sila dahil hindi pa
safety, no? Okay. Kahit yung LGU hindi pa magbigay ng abiso na para pauwiin sila. So basically, meron displacement na nangyayari, no? Sa ilang Yes, mga tribo meron. dyan. Gaano karami sa pagkakaalam nyo? Sa, Yung bilang ng mga sa, displaced ngayon? sa data na kuha ng TJG ay more or less 3,000 families yung evacuees ngayon within the domain. Pero doon sa specific barangay like barangay Kuya, dati is 800 plus. Pero yung hindi nakauwi ngayon, nandoon pa sila, nagiging permanent IDPs na sila, hindi na sila umuwi kasi doon sa takot at wala na silang natirang bahay pa. Nung umalis sila sa kanilang bahay, sinira yung mga bahay, sinunog yung iba, sunod yung mga ari-arian nila sinunog. So ang ginawa nila, nandoon na sila ngayon sa barangay Kuya at doon na rin sila naghahanap buhay, nagiging paid labor na lang sila. At ang isa is yung barangay Itaw, may 599 families na yung iba umuwi na dahil na rin doon sa takot na instead na nag-evacuate lang sila doon sa poblasyon ng barangay, doon na rin namatay yung yung isa sa kanilang kasamahan last May 6 na binaril na rin. Yun yung ginagawa nila na pumunta, nag-evacuate lang para mas safety yung buhay. Doon sa mismo sa evacuation center ay namamatay na rin, binabaril. So yun yung isang katanungan. Okay, Timoy, sa bilang nyo, ilan na po yung napapatay na may kaugnayan dito sa land grabbing na nangyayari? Since 2018, yung record namin, may 23 na killings, no? Namatay. 2018 lang since 2018 lang na-record namin. Tapos, sino yung mga na-identify nyo na may kagagawa nitong pagpatay? Tsaka sino rin yung mga nasa likod ng pangaagaw, pangkakamkam ng lupa? Karamihan yung sa kumukuha o may dalang titulo na galing sa ibang munisipyo ay mga kapatid rin naming Bangsang Moro na mga Maguindanao tribe. Okay. How about sa pagpatay po? So yung iba naman, hindi natin alam kung sino yung pumapatay. So yung bagong lang, mga lawless element, mga armed group na yun yung pumapatay ng yung last April 2, may sinunog, no, na 3 kabataan, 21 years old yung pinakamatanda, ang isa ay 15 years old, 17 yung isa. So pinatay siya, sinunog pa, pero ito ay mga lawless armed group daw ang pumatay. So hindi na-identify kung sino yung mga pangalan, pero ito ay mga sabi ng mga parents o relatives doon sa data na nakuha namin is mga armed group, lawless elements. Yung armed groups kasi medyo marami yan, di ba? Pero ang tanong dito, ano ginagawa nung local police for instance? Ano ginagawa nung basically law enforcers within the Bangsamoro? So, wala bang hindi pa umusad yung kaso, lalo na doon sa legal kasi una siyempre ko pag mag-file ka ng legal na case against sa Filberto Rito, ma-identify yung pangalan. Pangalawa, kung sino yung mag-witness. So yun yung isa sa mga lacking na hindi makapag-file ng legal procedure dahil nga doon sa mga pangalan at saka kung sino yung magtatayo. Kahit may aktual na nakakita, matatakot mag-witness dahil doon kapag mag-witness, buhay yung nakataya para sa kanila. Yun yung isa sa mga kasi para sa mayroon namang naka-file ang isa yung pagpatay kay certain na Mamayog Datwata na file yung kaso, pero hanggang ngayon hindi umuusad yung kaso. Una-una yung mga katutubong tunuray ay walang kakayahan sa legal na usapin lalo na doon sa usapin financial at saka doon sa legal counsel na para tatayo protect sa again, maganda kasi pag-usapan itong mga problema ito, Timoy, kasi nga, dahil nga, kahit nagkaroon na ng BARM, kahit meron nga yung BTA, Bangsamoro Transition Authority, importante na ayon sa batas, sa mata ng batas, dapat pantay-pantay yung pagrespeto sa mga karapatan ng mga taong nandiyan sa mga lugar na yan, di ba? Tapos dito, tinitingnan ko yung figures. So basically, ang total ancestral domain claim ng mga IPs dito sa dating ARM na naging BARM na is
309,720 hectares. So malaking lupain yung pinag-uusapan dito. Tama po ba? Total yan. Actually, ang total ko yung sa survey return ng NCIP process niya is 208,000 lang. 208 lang. 208,000. Yes. Pero malaki pa rin yan. 850. Yes. Okay. Composed of the whole three municipalities in Maguindanao, South UP, Dato Blat Sinsuat, portion of Dato Udin Sinsuat Municipality, portion of Talayan, Gindulungan, Dato Unsay, Dato Saudi, Ampat Municipality of Apatuan, Dato Hopper, and the Ampatuan Municipality and Das, and 6 barangay of Libak, Sultan Kudarat, yung nasama doon sa ancestral domain na tapos sa yung delineation. Pero bakit sa delineation? Ay, sige po. Pero ang tanong ko po, bakit sa tingin nyo patuloy yung mga nangyayaring ganito? Kahit na supposedly meron ng regional government dyan, although transition authority, no? Nagkaroon na po ba ng dialogue with the leadership? Siyempre, represented ang IPs dito sa parliament, di ba? Meron kayong 2 upuan dyan. Pero ano yung nagiging takbo ng usapan? At bakit sa tingin nyo nangyayari pa rin dyan sa ganitong scale? Yun yung di natin alam kasi alam naman natin na ang ball ay nandoon ngayon karapatan ng mga katutubo. Pero yung itong nangyayari ngayon ay mga nang-aagaw ng lupa, although ito ay mga Moro from Maguindanao tribe, pero yun yung minsan yung dahilan is may mga proyektong papasok na pilit papasok doon kahit ayaw yung mga tao na katulad nung sa Italang is 3,250 hectares ay patayuan ay tataniman sana ng palm oil, saging plantation. Yun lang hindi pumirma at hindi pumayag yung mga tao. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit hinaharas sila ng mga elemento ng mga armadong grupo na mula sa BIFF, no? So, talagang hindi sila papayag at hindi nila ibibigay yung kanilang lupa kasi kung aalis pa sila sa kanilang lupa, sino pa, saan at paano na yung buhay ng kanilang mga anak at sila mismo, no, kung wala na silang lupa. So, yan yung isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon, in fact, kagabi, kausap ko yung isang leader mula sa Sitio Manguda, Barangay Itaw, ay talagang takot hanggang ngayon yung takot ng pamilya doon sa mga banta sa kanilang seguridad ay nandyan pa rin. They get the feeling na na somehow sanction itong mga nangyayaring to, yung land grabbing. Kasi kung pinag-uusapan natin dito, proyekto ng regional government, di ba? So for the development of the New Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, at the very least, diba, dapat merong ginagawang sapat yung regional government para mapigilan yan. Pero doon sa mga usap-usapan mo, habang lumalabas na baka kahit pa paano may sanction? Sa ngayon, wala akong nakikita pa o mga movement. Pero through sa local government, may mga dialogue doon sa baba para pag-usapan kung ano yung mga lupain, no? Pero itong barangay wala pang nangyayari kasi isa lang ito sa mga may mga katutubong Tadurite lamang yan na displays. Ang nagkakaroon ng local dialogue itong barangay Pandan versus sa mga IP at sa Bangsamoro claimant, no? So yun yung may inisiatiba yung local government kasama yung MIPA, no, Ministry of Indigenous Peoples through Miladyo Ulama na dialogue nila, pero hindi yun sagot doon, hindi pa yun yung sustainable na resolution doon sa usaping lupa kasi yung iba hindi na rin sila kampante, no, o kontento doon sa resolution kasi nga ang lupaing ninuno ng mga tribong Tururay at sa Kalambangan ay kanila. Hindi yung win-win solution na lugi naman yung dihado yung mga katutubong Tudura at sa Kalambangan doon sa usapin. Oo. Kaya ang panawagan ng kapanawagan is
i-award at kilalanin yung karapatan ng mga katutubo sa lupang ninuno at i-award yung ancestral domain title na pinoproseso na ng NCIP at i-lift nila yung cease and desist order para doon sa process ng NCIP, yung laman ng resolution number 38. So yun yung status ngayon. So meron cease and desist order. So hindi gumagalaw yung proseso. Status ko yung status ng ano. So may sulat naman kami na through sa NCIP Commission, through Secretary Allen Capuyan, na ang sagot niya doon una is nagpalabas siya ng certificate of recognition doon sa aming ancestral domain claim at kakausapin niya yung Intergovernmental Relation Board, IGRB, sa patauhan ni Co-Chairman Dominguez. Siya yung at saka yung technical working group ng BARM, yun yung isa. Pero sa ngayon, Timoy, kunwari, merong isang lugar na may isang lupain, kinakamkam. Di ba kaya may mga examples kayong binanggit sa ilang barangay, no? So wala bang protection na pinoprovide after all these killings? Di ba sabi yun, nakaka-23 na since 2018. Wala, as in wala. Walang additional security na ipinrovide? Wala. Kahit nga yung mga evacuees, nandoon na sila mismo sa community, doon sa evacuation center, namamatay pa rin, binabaril. Yung incident ng May 6. Kaya ako tinatanong kanina, Timoy, baka naman sanction na rin to ng ilang mga local leaders dyan. Kasi nga, pasensya na sa pagtatanong nito, pero lumalabas na yan ang obvious, di ba? Kasi at the very least, responsibility ng gobyerno para ipigilan yan, di ba? Lalo't merong prosesong tumatakbo para sa grant ancestral domain claims, di ba? Pero hininto nga. So status quo, tama ba? Tapos in the meantime, may mga pinapatay, may mga lupang inaagaw. So napakatindi na situation pala ngayon dyan. Yan yung actually parang ang feelings ng mga indigenous leader at saka yung mga land defender or human right defender o right defender na mga leader na tatayo para sa karapatan ng kanilang komunidad at mga tao sa community at sa ancestral domain ay yung parang manok lang. Kung gusto kang hulihin, kung kailan ka gusto hulihin para ihawin, ganun yung status eh. Ang aming magagawa lang, bibilang lang kung ilan yung namamatay sa amin. Walang protection. Wala akong makita na protection para doon sa mga katutubo, doon sa kanilang karapatan. I understand, Timoy, di ba yung merong ilang kampo ng MILF dati na part do sa mga naging discussion because of the peace agreement, i-convert siya into, i-develop siya basically para matulungan yung transition ng mga fighters, di ba, ng mga combatants into civilian life, no? So, ang tanong ko muna, Timoy, ilan dito sa mga kampo na ito na i-convert, di ba, as part of the normalization process, ang nakatayo o tinatamaan yung mga lupain kung saan merong ancestral domain claims yung mga katutubo? Dalawa. Una-una is yung Camp Omar at saka Camp Bader. So yan yung isa sa kung titingnan mo, conflict doon sa result ng peace negotiation o doon sa camp transformation versus ancestral domain claim. Now, yung ancestral domain claim namin, isa sa kung saan, yung isa sa mga sagradong lugar ng mga katutubong Teluray, itong Firis, no? O sa tinatawag namin na Bataw o Brownstone sa mga ibang katawagan nila. Doon yung isa sa mga Tanyag na isa sa mga sacred place ng mga katutubong Teluray at sa Kalabangan. Pero nandoon rin yung isa sa kampo ng MILF na recognized ng government sa kanilang peace negotiation, itong Camp Omar. Ngayon, doon sa implementation ng camp transformation ay talagang contradicting doon sa ancestral domain claim ng mga Teluray at sa Kalamangan. Una-una, yung implementation ng camp transformation ay may ano sila na ang una is yung center, no? Center is either from sitios and barangays ang Kalapat.
Pangalawa, yung core area. Ang core area is municipality or municipality. Ibig sabihin, more than one municipality yung lapad ng core area. Pangatlo, yung influence area. Province or provinces ang term doon sa annex ng camp transformation. Ibig sabihin, kung yun ang sundin na basihan ng implementation ng development sa mga camp, yung sabihin nila na camp from transformation to productive community, ang term doon para doon sa mga BIAF, combatant, ay mawala, no? Yung karapatan ng mga yung ancestral domain ng mga katutubo ay talagang masagasaan. For just in case, i-cite natin ng UP, ang South UP. Nandoon sa isang baraka ng South UP, yung Datalpadan, kung saan yung center, no? So yung core area niya sa whole South UP, mapasok portion o saka South UP. As UP and South UP hanggang LPS, yun yung ng nila, implementation doon. Kung titingnan mo yung sakop ng yung sakop ng core territory. So lahat yung tatlong munisipyo, yan din yung full 3 municipalities na napapasok doon sa ancestral domain ng mga katutubong Talugay at sa Kalambangan. So yan yung dalawang batas at saka doon sa napaloob doon sa annexes ng peace negotiation, camp transformation na usapin sa normalization process. Sa ngayon ba, Timoy, ongoing yung camp transformation na? Simula na yung implementation ng kanilang mga development. So nagsisimula na. Ngayon, paano ito dapat ma-resolve na hindi naman sinasagasaan yung karapatan ng mga katutubo? Yun sana yung aming yun yung aming daing. Kung ano yung laman ng batas, for instance, yung Republic Act 8371, IPRA, known as IPRA of 1997, ay kilalanin ng batas ng BARM dahil ito is national law. No. Walang isang parang palad o isang lamisa kalapad na pulo dito sa Pilipinas na hindi sakop at hindi na kumikilala diyan sa batas na yan. So, Teka Timoy, di ba maliwanag naman na kinikilala ng BOL yung IPRA? Yes, malinaw explicitly. Explicitly nakalagay doon, recognition of the right of the indigenous people in Bangsamoro by virtue of the Republic Act 8371. At kung ano mang batas na gagawin ang regional government ay hindi bababa doon sa laman ng Republic Act 8371. So sa amin, hindi kami hindi namin hiling yung special treatment sa amin na as indigenous people. Kung ano yung para sa katutubong mamamayan na nakalagay sa batas, yun yung aming gustong i-implement para sa amin at i-practice namin, ma-exercise namin kung anong laman ng batas. Tsaka naalala ko, inilaban yan during the negotiations dun sa diba? Deliberation sa Congress, inilaban yan to make sure na adopted yung kinikilala yung IPRA ng BOL. Yes. Ang problema pala yung realidad. Ang batas ay nasa papel pero nasa will ng kung sinong mag-implement ng batas. Yun yung nangyayari. Ang isa kong tanong, Timoy, hindi ba magandang isettle ito sa korte? Mayroon kaming na para mag-file ng legal pero yun nga ang isa ay parang lalong masama yung tingin, yung pananaw ng mga Bangsamoro sa amin kung papile pa kami ng legal. At saka wala rin kaming capacity, walang susuporta sa amin kahit sa legal na aspect, yung defend lang sa aming kaso ay wala kaming kakayahang maghanap ng legal na private lawyer na para mag-defend. At saka, lalo na doon sa finansya. Kaso, paano magandang i-resolve to, Timoy, kung sa kasalukuyan, habang inaayos yung transition, kasi nga, ang mga tao nakatutok sa transition di ba? So, nakatutok ang diskusyon doon sa pagpo-postpone ng election next year, tapos bigyan ng 3 additional years yung BTA. Pero in the meantime nga, nakakamkam yung lupa ng mga katutubo.
Ngayon, kung sinasabi niya, talagang aminado naman tayo lahat na mahirap yung prosesong legal because of the reasons that you cited. So, paano ngayon nire-resolve to? Ang sa amin is ilalabi namin, may mga series of, may mga numbers of letter na kami na sulat doon sa mga agency na para una-una is yung international body, may panawagan kami na magkakaroon ng independent investigation doon sa situation ng mga katutubong terrorist sa Kalambangan. In fact, napadala ito sa United Nations Special Rapporteur on the Rights of Indigenous People at may sulat rin kami na papadala kay Pangulong Duterte. In fact, na-email na siya last week. Yung hard copy ay papadala namin ngayong araw. Yung letter kay address to the President. Ano ang mensahe niyo po? Ang mensahe, ang laman ng sulat is yung una-una kung ano yung situation ng mga katutubo at saka yung posisyon ng mga terorist sa Kalambangan doon sa usaping Bangsamoro Transition Authority. Kasi noon last year pa, nagpalabas na kami ng posisyon no to extension dahil doon sa aming mga karanasan na during sa transition. Ang pangalawa, gusto naming magkakaroon ng eleksyon at saka para may malinaw no? Yung nagbibigay ng mandate doon sa mga nakaupong parliament ay mandato ng taong bayan. Isa yun sa at saka may matibay yung mandato na kung sino nakakaupo ay ang taong bayan yung nagbibigay ng mandato sa kanya. Hindi siya appointed by the certain authorities lang o individual. At saka kung yung isa sa mga dahilan kung kailangan namin magka-eleksyon ay nakasabi na doon, nakalagay doon sa batas ang pagpili kung sino mang uupo na Indigenous Peoples Representative to the Bangsamoro Transition Authority or to the Parliament is selected with the primacy of the Indigenous Peoples tradition and culture. So ang nangyari itong ngayon, dahil ito'y pinili ng in-appoint ng MILF yung isa, in-endorse kay Duterte, ang isa pinili ng government, yun, na-appoint ng Pangulo. So yung kung may magkakaroon ng eleksyon, mapapatupad na yung nasabi sa batas, yung selection of the Indigenous Peoples Representative in the Parliament selected with the primacy of the costume and tradition of the Tinuray and Lambangan. Dapat kayong pipili. Dapat kayong pipili. Yes. At saka in the first place, Timoy, hindi ba masyadong kaunti yung dalawang seats sa parliament to represent the IPs? Kung titingnan mo, talagang kakaunti. Kasi kung in terms of legislation is majority rule yan. Kung magkakaroon ka ng isang panukala, kung kayo lang dalawa o isa man lang, ang nangyayari pa ngayon, instead na dalawa, naging isa lang kasi yung isa, hindi siya tatayo bilang ng katutubo. Kasi yung nag-appoint sa kanya is MILF, so doon siya susunod, doon sa kanyang principal. So hindi natin siya masisisi. Pero kung pinili siya ng leader ng mga katutubo o mga community ang nagpili sa kanya, yung mga leader ng katutubo ang nagbibigay sa kanya ng mandate. Hindi yung sino lang yung nagpili sa kanya. Kaya kung sino yung nagpili sa kanya, doon siya susunod. No? Siya yung nagiging principal. Kaya tatanda ko nga rin, Timoy, nung pinag-uusapan niya nung binubuo yung Bangsamoro Organic Law, isa nga sa mga issues na niraise dyan, di ba? Yung ilan ba yung representation? Para masyadong konti yung dalawa. Parang siya, parang token lang, di ba? Parang tokenism eh. Tapos token talaga. Oo. Kaso, ang direction ngayon, base rin sa mga signals na nakikita natin from Malacanang, from the Senate, from the House of Representatives, mukha nga yung direction dun sa extension ng BDA. Maliwanag naman yung position nyo, di ba? Huwag i-extend, ituloy ang election sa 2022. Ano ba yung mga nakita yung pinakamabibigat na problema over the past 2 years or more than 2 years na nitong BTA
na sa tingin nyo, mas magandang matugunan kung itutuloy na ng election sa 2022 at papabayaan yung mga tao na talagang pumili kung sino yung uupo? Una is doon sa usaping protection ng IP. Kung kahit dalawa lang sana yung upong representative ng mga katutubong Tinuray, kung sincero naman yung isa na para sa protekta ng mga karapatan ng mga katutubo, ay maganda. Kaya yun yung gusto namin na magkakaroon ng eleksyon para kami na yung pipili kung sino yung uupo na maging represent sa Oo. katutubo. Yung leadership mismo ng interim government ng Bangsamoro Transition Authority, kasi may mga iba rin tayo nakausap kasi iba-ibang aspekto yung yung pamamahala, 'di ba? So ngayon maliwanag yung issue nyo, yung mga katutubo, pero overall how would you assess yung governance and leadership over the past 2 years or more? Yun yung uhaw kami doon kung paano ma-implement yung sabi nila inclusivity of the law, yung pantay na pagtamasa ng batas o kung ano yung mga proyekto, kung ano yung para sa amin, yun yung hinantay namin. Kahit yun nga yung sinabi ko kanina, hindi kami nangangailangan ng special treatment para sa mga katutubo. Ang hinihingi lang namin kung ano yung karapatan namin, kung ano yung laman ng batas na para sa amin, yun lang yung may implement ng may sincerity. Yun lang. Timo, kung sakaling ma-extend nga in term ng BTA, walang election next year, so 2025 yung election. So 3 years, no? Sinasabi nito, Yes. parang ang swerte naman ng mga nakaupo ngayon kasi appointee sila, appointed by the president technically. Syempre, more than half is endorsed by the MILF dati, no? Ang sinasabi na iba, baka raw kung talaga hindi maiwasan yung extension, palitan yung nakaupo. At least yung iba sa kanila. Anong mga nakikita? Anong tingin niya sa mga ganyang options? Yun yung nakita ko yung draft ni Tolentino, yung na dumaan sa committee ni Tolentino as local government unit, committee on local government. Ang nakalagay doon is may 6 na representative yung non-Moro IP within the BARM na ipipiliin. Pero ang problema naman, kung ang pagpili ay hindi na rin yung mga katutubong mamamayan ang pipili sa upo para sa kanila, mas lalong mahirap pasadaga ang maranasan ng mga katutubong Tinuray. Lalo na doon sa kwan. Ibig sabihin, kung may extension, kung ano yung karapatan, yung naranasan namin ngayon na kahirapan o patayan doon sa mga katutubong leader, ma-extend na rin yun. Yun yung aming kung hindi maayos yung maayos ulit. Kasi nga kung ang problema nyo ngayon, 2 yung seat sa parliament. Sabi nyo nga, yung isa lang talaga rin, yung isang appointee ng MILF. Pag pinarami mo, tapos questionable din yung appointment system, baka lalaki lang yung problema nyo. No? Parang kung gaano kami kahirap ngayon o gaano kadami yung problemang hinaharap namin sa dalawa o isa, kung magkakaroon ng 6, di times 3 yung mangyayari yung karanasan namin. Kaya yun yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto namin na magkakaroon ng eleksyon. Nakikipag-usap ba sa inyo si Chairman Murag Ibrahim regarding these concerns that you have? Sa ngayon, wala akong narinig na intervention. Since, yun nga, yung hinihiling namin, yung pag-resolve ng mga kaso, wala. So, hindi namin na-feel kung ano yung ng Bangsamoro sa amin na mabuti, kundi ang na-experience namin since magkakaroon ng Bangsamoro, pananakot, hindi nakatulo yung iba, may mga nganak sa evacuation center, may namamatay na sa evacuation center, may tatakbo na habang kumukulo yung kanin sa kaldero. Yun. Pakahirap ng buhay talaga, no? Well, maraming salamat Team Y Leticio Datuwata dito sa pagpapaunlak dito sa interview natin dito sa podcast. Pero sana
mas importante na mas mapakinggan yung boses ng mga katutubo kasi hindi biro yung pinagdaraanan nyo ngayon. At sana mas magkaroon kayo ng boses, no? Ayun yung isa sa laman ng aming letter, sa mga recommendation namin, kasama yung recommendation ng mga evacuees, yung security nila na pabalik sa kanilang komunidad, at saka magkakaroon ng joint Committee on Indigenous Peoples Investigation o hearing kung ano yung real situation ng mga katutubong Taluray at Lambangan since the ball or the BTA installed and operated. Yun yung isa sa mga at saka yung intervention ng Malacanang para sa pag-imbestiga kung ano yung talaga yung karanasan ng mga katutubong Taluray at sa Lambangan since yung ball na operation na nagiging batas na implement. Yun yung mga panawagan ng mga katutubong Taluray. Okay. Sige, maraming salamat po, Timuay Leticia Datuwata. And sana magkaroon pa rin tayo ng pagkakataon para makapag-follow up dito sa issue na ito, no, sa mga darating na linggo o buwan. Maraming salamat po, Timuay. Maraming salamat na rin at sa pagkakataon na magkakaroon ng panahon na ilatag namin kung ano yung tunay na karanasan ng mga katutubong Taluray at sa Lambangan dito sa Bangsamoro Autonomous Region. Lalong-lalo na doon yung sa posisyon namin doon sa extension. So malinaw doon na hindi kami susuporta doon sa extension ng Bangsamoro Government. Maraming salamat at magandang umaga. Okay, maraming salamat po. And this has been your episode for Facts First, for our Facts First podcast this week. I'm your host, Christian Esguera. Now remember, you can catch this episode on YouTube and Spotify, Apple, Google, and Stitcher. See you again next week for another episode of our Facts First podcast. Maraming salamat po.